Makulimlim ang langit ng Lisboa nang magsimula ang huling araw ng International Pastoral Congress. Kumakapal ang hangin sa Grand Hall, tila ba may kung anong inaasahan ang mga dumalo, pero wala namang kakaibang inaasahan. Sa gitna ng dagat ng mga upuan, mahigpit ang hawak ng mga madre sa kanilang rosaryo, may mga kabataang pari na mahigpit din ang pagkakaupo, tila ba nilalabanan ang antok mula sa serye ng mga lecture. Sa harap, mapayapa ang ngiti ni Cardinal Luis Antonio Tagle habang nakaupo sa itinalagang upuan ng mga tagapagsalita. "Cardinal, are you ready?" bulong ng batang coordinator mula sa gilid ng entablado. Ngumiti si Tagle, tahimik na tumango at marahang tumayo. Sa likod ng entablado, nakita niyang abala ang mga translator, may 6 na nakapwesto, bawat isa'y may headset, nakabukas ang makakapal na notebook, at hawak-hawak ang mga lapis na may mga kinakabahan na indayog. Naririnig ang mumunting bulungan, mabilis na pag-uusap sa iba't ibang wika. Lumapit si Tagle sa lectern. "Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, magandang hapon po sa inyong lahat," panimula niya, tinig na puno ng lambing at sigasig. "Isang karangalan po para sa akin ang magsalita sa huling sesyon ng Kongreso." Marahang bumagsak ang katahimikan. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong bulwagan, Tagalog, pagkatapos Ingles, pagkatapos Portugis, malinaw at magaan. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang pagkabata sa Maynila, kung paanong ang pananampalataya ay isang buhay na tubig na di nauubos sa gitna ng gutom at ligalig. Nagbahagi siya ng tawa at simpleng biro, gaya ng palaging inaasahan sa kanya. "Alam niyo, minsan mas madali pa yatang maghanap ng jeepney kaysa sagot sa tanong ng Diyos." Halakhakan. Nagkaroon ng maliit na sigla ang bulwagan, parang sandaling nakalimutan ang bigat ng okasyon. Nang matapos na ang kanyang maikling homilya, sumandal siya saglit, parang binabalik-balikan ang hininga. Sa gilid ng bulwagan, napansin ni Padre Jerome Lasal ang biglang pagtigil ng mga translator. "Sister, napansin mo ba yon?" bulong niya kay Sister Elizabetha. Tumango ang madre, nag-aalalang sumulyap kay Tagle. "Magwawakas na po tayo sa panalangin," wika ni Tagle, medyo namumutla ang mukha, ngunit malinaw ang tinig. Bumaba ang katahimikan na parang hamog. Pinikit ni Tagle ang mga mata. Ipinulupot ang mga daliri sa gilid ng lectern. Ang unang salita ay bumalot sa hangin, ngunit hindi Tagalog, hindi Ingles, hindi rin Latin. Walang nakarinig ng ganitong tunog dati. Parang may naabot na matagal nang hindi naririnig. Isang ritmo ng salita, matatag ngunit malambot, parang huni ng hangin na galing sa malayong kabundukan. Ang bawat isa ay natahimik. Isa-isang napatitig sa kanya ang mga translator, parang biglang nabingi. Ang isang babae ay napabagsak ang panulat, ang isa ay napaluha. May isang matandang madre na biglang napayuko, mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo. Sa gitna ng di maipaliwanag na takot at pagkamangha, may mga pamilyar na salita sa bawat isa, pero iba-iba, ama, pangalan, pagbalik. Ang isang batang seminarista na galing Kenya ay napaubo ng mahina, habang ang isang delegado mula Poland ay biglang napaluha, yakap ang sarili. Sa mga sandaling iyon, walang nagtanong, walang nagsalita. Ngunit sa mismong oras na iyon, ang lahat ng naroroon ay parang sabay-sabay na nakarinig ng isang mensahe sa sariling wika nila, malinaw at buo. Hindi ito boses ni Tagle, parang boses na hindi tao, ngunit hindi rin malamig. Nang matapos, dumilat si Tagle, parang nagising sa panaginip. "Salamat po, amen," mahinang wika niya. Nagpalakpakan ng ilan, pero karamihan ay nanatiling tulala. Ang katahimikan ay naging bigat sa bulwagan. Tiningnan siya ng ilang organizer na parang hindi sigurado kung tapos na ang programa. Mabilis na dumating ang isang grupo ng media sa harapan. "Cardinal Tagle, anong ibig sabihin ng panalangin na yon?" tanong ng isang mamamahayag mula sa ISI. Napatingin lang si Tagle, parang hindi naririnig. Lumapit si Cardinal Peter Turkin, maingat na itinabi ang mikropono. "Cardinal, okay ka lang?" bulong niya sa Tagalog. Tumango si Tagle, ngunit halata ang pagkalito. "Hindi ko alam, parang hindi ako ang nagsalita," bulong niya pabalik. Sa likod, nagsimula ng kumalat ang balita. May mga nagtangkang ulitin ang narinig, ngunit walang makapagbigkas ng alinman sa mga salitang iyon. Sa isang tabi, si Sister Elizabetha ay tahimik na nagmamasid, pinagmamasdan ang mga reaksyon ng lahat. Nang gabing iyon, nagtipon-tipon ang ilang mga delegado sa isang maliit na kapilya malapit sa venue. Wala nang ibang pinag-usapan kundi ang pangyayaring iyon. Ang iba ay natatakot, ang iba naman ay naniniwalang isang tanda iyon. "Parang hindi talaga sa mundo ang tunog, hindi ba?" tanong ng isang seminarista.
Walang translator ang nakakaalam ng salitang iyon, sagot ng isa, nanginginig pa ang kamay. Samantala, sa kwartong inookupa ni Cardinal Tagle, wala siyang sinuman. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Pinikit niya ang mga mata at sinubukang alalahanin ang bawat salita, ngunit wala siyang matandaan, ang naaalala lang niya ay isang liwanag na parang hindi ilaw, kundi tunog, parang hininga ng Diyos na dumarampi sa bawat isa. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may mga madre sa Maynila na sabay-sabay na napatigil sa kanilang dasal, may mga bata sa Brazil na biglang napahinto sa laro, at may matandang pari sa Roma na biglang napaiyak sa gitna ng pagtulog. Pagbalik ni Tagle sa kama, naramdaman niyang parang may mabigat na presensya sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ito ba ay takot, pagod, o isang uri ng pagtawag. Hindi siya makatulog. Samantala, isang sekretarya sa Vatican ang nagmamadaling sumagot sa telepono. "Yes, we received the recording," anya sa Ingles, mahigpit ang tinig. "No, we have no explanation yet. We are waiting for further instructions." Sa malalim na gabi ng Lisboa, kahit tapos na ang lahat, may bagay na parang hindi pa nagsisimula. At walang nakakaalam, bawat isa ay parang may iniiwang tanong sa hangin, sino ang tunay na nagsalita? At ano ang kahulugan ng mga salitang iyon? Sa mismong araw matapos ang misteryosong pangyayari sa Lisboa, nagbago ang ritmo ng buhay sa loob ng makakapal na pader ng Vatican. Sa opisina ni Papa Leo Racie, tahimik ang silid habang pinapanood ng Papa ang isang ulit-ulit na playback ng video ng huling sesyon ng Kongreso. Pinaandar niya ito ng hindi bababa sa 5 beses, pilit hinahanap ang anumang detalye na maaaring makaligtaan ng mga mata ng ordinaryong tao. Sa bawat ulit, tila mas tumitindi ang bigat ng katahimikan. Padre Jerome Lasal, tawag ng Papa sa intercom, ang tinig ay malamig ngunit may nakatagong tensyon, mangyaring dalhin dito sina Cardinal Peter Turquin at Sister Elizabetha. Mayroon tayong kailangang pag-usapan at kailangan kong marinig ang kanilang opinyon. Mabilis nagtipon ang mga pangunahing tagapayo ng Papa sa kanyang opisina. Dumating si Padre Jerome Lasal, dala ang makapal na folder ng mga transcript at ulat. Sumunod si Cardinal Peter Turquin, mahigpit ang hawak sa isang USB drive na may kopya ng audio recording, at sa likod, tahimik na pumasok si Sister Elizabetha, may bitbit na maliit na notebook na puno ng mga obserbasyon. Nagkatitigan silang tatlo, sabay-sabay na parang nakiramdam kung sino ang unang magsasalita. Si Papa Leo Racie na mismo ang bumasag sa katahimikan. Lahat tayo'y nabalot ng misteryo nitong nagdaang araw, anya, hinagod ang krusipiyo sa kanyang dibdib. Hindi ko naramdaman ang ganitong kabigatan mula noong simula ng aking pontifikado. Ano ba ang masasabi niyo? Unang nagsalita si Cardinal Turquin. Holy Father, lahat ng tagapagsalin sa Kongreso ay nagulat na, sa sandaling nagsalita si Cardinal Luis Antonio Tagle, wala silang naintindihan. Pero bawat isa sa kanila, gayon din ang lahat ng naroon, ay parang nakarinig ng ibang mensahe, sa kani-kanilang sariling wika. Parang Pentecost, bulong ni Padre Jerome Lasal, tumitig sa mga transcript. Ngunit mas misteryoso, sapagkat walang alinlangan, hindi lingwahe ng tao, hindi wika ng alinmang bansa, ngunit naintindihan ng lahat. Nagtaas ng tingin si Papa Leo Racie. May posibilidad ba itong peke? Isang uri ng mass hypnosis. May naninira ba sa simbahan natin? Umiling si Sister Elizabetha. Sinuri ko po ang audio file, Holy Father. Hindi ito edited. At higit pa roon, ang tunog ay walang katulad sa anumang recording na meron tayo. May pattern, ngunit hindi tipikal. Parang musika na hindi naririnig ng tainga, ngunit nararamdaman ng puso. Napabuntong hininga si Papa Leo Racie, parang biglang napalalim ang kanyang edad. Kailangang maging maingat tayo. Hindi natin ito pwedeng ipagsawalang bahala, ngunit hindi rin natin pwedeng ipagsigawan. Gumawa ng komisyon, ngunit gawin itong lihim. Walang press release, walang usap-usap. Tumango si Padre Jerome Lasal. Magpapadala kami ng imbitasyon sa mga eksperto sa linguistics, psychology, at theology, lahat ay pabor sa simbahan at maaasahan sa diskresyon. Iche-check din namin ang history ng glossolalia at mga milagro. Sumingit si Cardinal Turquin. Sa totoo lang, may mga record na ng mga katulad na pangyayari, pero palaging obscure, malabo, parang sinadyang manatiling hindi maintindihan. Pero ngayon, ang social media ay puno ng haka-haka at pagkatakot. Bago pa lumaki ang issue, kailangan na nating maghanda ng sagot. Tahimik na tumango si Papa Leo Racie. Magsimula na kayo kaagad.
Pero isang bagay muna, nasaan na ngayon si Cardinal Tagle? Nagtinginan ang tatlo, at si Sister Elizabetha ang sumagot, bumalik na po siya sa Roma, ngunit nananatili sa kanyang silid. Tumanggi siya sa lahat ng panayam. Hindi rin siya nakikita ng karamihan, maliban sa kanyang private secretary. Ibinaba ng Papa ang tingin sa kanyang mga kamay. Siguraduhin niyong ligtas siya, at huwag siyang pilitin magsalita hanggang siya na mismo ang magsabi. Mabilis namang nagtrabaho ang komisyon. Pinili nila ang pinakakilalang eksperto sa Vatican at sa ilang universidad na may kasaysayan ng pagtulong sa mga sensitibong kaso. Isang Jesuit physicist, isang doktor ng ancient languages mula sa Ethiopia, 2 eksperto sa psychology ng mass phenomena, at isang kilalang theologian mula sa Germany ang lihim na inimbitahan. Habang abala ang lahat sa likod ng mga saradong pinto ng Vatican, mas lalong naging mailap si Cardinal Tagle. Ilang araw siyang hindi lumabas sa kanyang kwarto, at sinabihan ang kanyang mga aide na huwag siyang gambalain kung hindi life or death ang usapin. Sa loob ng kanyang maliit na silid, walang ibang kasama si Tagle kundi ang kanyang breviary, isang lumang Biblia, at isang kwaderno na hindi pa nasusulatan. Malayo ang tingin niya, palaging nakatanaw sa maliit na bintanang may kurtinang puti. Tuwing gabi, inuulit niya sa sarili, ako ba ang nagsalita? O may nagsalita sa pamamagitan ko? Isang umaga, kumatok ang private secretary niya, si Padre Victor. Kardinal, may mga nag-aabang po sa labas ng residence. Press, mga delegado, ilang mga seminarista. May gusto po ba kayong sabihin? Hindi sumagot si Tagle. Imbis, pinikit niya ang mga mata at mariing hinawakan ang krusipiho sa kanyang leg. Sa tahimik na sandali, isang pirasong alaala ang bumalot sa kanya, ang huling tunog na kanyang narinig bago bumalik sa ulirat. Isang hininga, mahaba at malamig, na parang hangin mula sa simula ng panahon. Sa labas ng Vatican, mabilis ang pagkalat ng balita. Ang Italian press ay naghahanap ng "In Miracle" headline. May ilang pari sa ibang bansa na tumatawag, nagtatanong, nag-aalok ng interpretasyon. Isang teologo mula sa Brazil ang nagpadala ng email, "Holy Father, dapat bang ituring itong babala o biyaya?" Dumagsa ang mga inquiry. Sa bawat tanong, palaging may kasamang kaba, baka bangungot. Baka pagbubukas ng daan para sa maling espiritu. O kaya naman, ang matagal nang hinihintay na pagbabalik ng tanda. Isang gabi, nagtipon-tipon muli ang komisyon sa isang lihim na silid sa likod ng Vatican Library. Binuksan ni Cardinal Peter Turkin ang session. Meron tayong ilang data points, anya, itinuro ang board na puno ng diagrams. Lahat ng testigo, mula sa 5 kontinente, nagsabing narinig nila ang parehong mensahe sa sariling wika. Pero walang consistent na memory ng mismong tunog, parang panaginip na naaalala lamang ang pakiramdam, hindi ang detalye. May kopya tayo ng audio, dagdag ni Padre Jerome Lasal. Pinatugtog ko ito sa 8 linguistic models, pati na sa human experts. Wala kahit isa ang nakapagsabi ng pinagmulang wika. Pero isang pattern ang paulit-ulit, bawat pakikinig, parang may kasabay na hindi naririnig, parang etyo ng sariling pangalan. Sister Elizabetha, tahimik na nakikinig, ay biglang nagsalita. Hindi kaya ito ay hindi para sa pag-unawa, kundi para sa pagkilala. Isang pangalan na matagal nang nakalimutan ng mundo, na biglang bumalik. Saglit na natahimik ang grupo. Tumango si Cardinal Turkin, marahang sinabi, maaring ganyan nga. Ang mas mahalaga ngayon, ano ang gagawin natin kung magbalik ito? Sa gitna ng diskusyon, hindi maiwasan ni Padre Jerome Lasal ang tanong. Bakit si Cardinal Tagle? Bakit sa Lisboa? At bakit ngayon? Walang sumagot. Napuno ng bigat ang hangin, parang may nakikinig na hindi nila makita. Samantala, sa kabilang bahagi ng Roma, si Tagle ay naglalakad mag-isa sa pasilyo ng isang maliit na kapilya, wala sa plano, walang kasama. Huminto siya sa harap ng altar, napaluhod ng bigla, parang may impit na hinahanap ang sagot na hindi niya masabi kahit sa sarili. Panginoon, bulong niya, kung ako man ang instrumento, tulungan mo akong huwag magpadala sa takot. Muli, naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin, at sa loob ng 3 segundo, parang nagbago ang daloy ng oras. Nang lumingon siya, wala namang ibang tao, pero parang may nagmamasid. Bumalik siya sa kanyang kwarto, mas tahimik, mas naguguluhan, ngunit mas buwang pa siya na hindi basta magsasalita. Alam niyang may mga matang nakatingin sa bawat galaw niya, hindi lamang mga tao, kundi mga mata ng panahon at pananampalataya. Kinabukasan, isang lihim na mensahe ang dumating mula kay Papa Leo XVI.
Isang simpleng papel, walang pirma, walang lagda, at ang nakasulat lamang, maghintay. Magdasal. Manahimik. Hindi lahat ng sagot ay hinahanap sa salita. Sa Vatican, tuloy-tuloy ang pulong ng komisyon. Lumalalim ang gabi, patuloy ang pagtatanong, sino ang tunay na nagsalita sa Lisboa? Ano ang ibig sabihin ng mensahe? At ano ang hinihintay ng simbahan, liwanag o bagyo? Habang lumalalim ang gabi, tahimik na sumilip si Papa Leo Racie mula sa bintana ng kanyang opisina. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, winika niya sa sarili, may mga bagay na hindi ipinapaliwanag, ngunit ipinagdarasal lamang. At may mga pangalan na kailangang balikan, kahit walang nakakaalala kung paano sila nabuo. Hindi pa natatapos ang linggo matapos ang insidente sa Lisboa nang magsimulang umalingaw sa buong simbahan ang mga kakaibang balita. Sa isang maliit na parokya sa Maynila, napansin ng madre na si Sister Leticia na huminto ang orasan sa ibabaw ng altar ng eksaktong 9:58 ng gabi, ang mismong oras ng panalangin ni Cardinal Luis Antonio Tagle sa Kongreso. 3 segundo lang, ngunit sapat para kabahan ang lahat. Nang tanungin siya ng sakristan, simple lang ang sagot ng madre, parang huminto ang hininga ng kapilya. Wala kang maririnig kahit galaw ng hangin. Sa Roma, sa gitna ng maagang umaga, napabalita sa Vatican Museum na may biglang lumitaw na marka sa lumang pader ng isang lihim na oratoryo. Isa itong hugis parang tatsulok na may bilog sa itaas, tila ba minarkahan ng isang kamay na hindi naaalala ang sarili nitong lakas. Hindi ito pintura, hindi rin gasgas, parang nasunog sa mismong bato. Nang sinubukan ng mga tagabantay na alisin, lalo lang itong luminaw. Tumawag sila ng mga eksperto sa art restoration, ngunit walang nakapagpaliwanag. Sa Ethiopia, isang batang madre ang nanaginip ng kakaiba, nakarinig siya ng tinig na umaawit ng mga salitang hindi niya maintindihan ngunit alam niyang mahalaga. Paggising niya, tumatak sa palad niya ang mapusyaw na marka ng parehong simbolo mula sa Roma, isang bilog at tatsulok na magkatabi. Habang hinihimas niya ito, pakiramdam niya ay parang bumigat ang hangin sa buong kwarto. Naging usap-usapan ito sa kanilang kumbento, ngunit walang naglakas loob na magsabi sa labas. Mabilis na umabot ang mga balita sa komisyon sa Vatican. Si Padre Jerome Lasal ang unang nakatanggap ng mga ulat. Sa isang pulong, ipinresenta niya ito kay Papa Leo Racie, Cardinal Peter Turquin, at Sister Elizabetha. Holy Father, lumalawak po ang epekto ng nangyari sa Lisboa. Simula ni Padre Jerome, inilalatag ang mapa ng mundo na puno ng mga pulang tuldok. Ito po ang mga lugar na may naitalang mga insidente, lahat naganap ng eksaktong 3 segundo, lahat may kinalaman sa oras, sa tunog, o sa simbolo. Tumango si Cardinal Turquin. May natanggap din kaming audio recordings mula sa 3 bansa. Lahat may bahagyang static, parang huni ng hangin, ngunit kapag pinalakas, may maririnig kang pag-uulit ng isang pattern. Hindi salita, parang tono na may ritmo ng paghinga. Tahimik na nakinig si Papa Leo Racie, marahang hinawakan ang kanyang rosaryo. Ilang oras na ba tayong nakikinig, naghahanap ng pahiwatig? At bakit parang mas maraming tanong ang dumarating kaysa sagot? Nagsalita si Sister Elizabetha, may hawak na sinaunang dokumento. Naghalughog po ako sa mga archive kagabi. May isang manuskrito mula ika-14 na siglo, may kwento tungkol sa isang monghe na biglang nagsalita sa hindi kilalang wika. Sa tapat ng simbahan, natagpuan ang kaparehong marka sa pader, at matapos iyon, may 3 araw na katahimikan ang buong nayon. Pinagmasdan ni Papa Leo Racie ang papel, at sa isang iglap, parang nagbalik sa kanya ang bigat ng kasaysayan ng simbahan. Bakit ngayon? Bakit hindi noon? O baka naman paulit-ulit itong bumabalik sa mga panahong nakakalimot na ang mundo. Samantala, si Cardinal Tagle ay hindi mapakali. Tuwing gabi, ginugulo siya ng mga panaginip, mga tunog na parang hinuhugot mula sa kailaliman ng lupa, mga aninong humahawak sa kanyang balikat, mga salita na hindi niya kayang bigkasin kahit sa isipan niya. Isang beses, nagising siyang pawis na pawis, at sa harap ng kanyang mesa, may pirasong papel na hindi niya maalalang isinulat, isang bilog na nakabukas sa itaas, may 3 tuldok sa gilid. Napatingin siya sa kanyang mga palad, walang marka. Ngunit nanatili ang takot at hiwaga sa kanyang dibdib. Minsang madaling araw, may narinig siyang kaluskos sa likod ng pinto. Binuksan niya, at nandoon si Padre Victor, ang kanyang private secretary, dala ang isang sobre. Kardinal, ito po ay ipinadala mula sa komisyon. May mga bagong tanong silang gustong ipaabot. Bumuntong hininga si Tagle.
Padre, minsan pakiramdam ko parang mas maraming tanong kaysa sagot. Pakibasa mo na lang. Binasa ni Padre Victor ang sulat. May napansin po ba kayong kakaiba sa oras, sa hangin, sa mga tunog? May mga mensahe po bang bumabalik sa inyo, kahit sa panaginip? Napangiti ng mapait si Tagle. Lahat ng yan nararanasan ko gabi-gabi. Pero hindi ko masabi kung totoo ba o bunga lang ng pagod. Wala akong sagot na tiyak, Padre. Ang meron lang ako ay takot na may hinihintay ang Diyos na gawin ko, pero hindi ko alam kung ano yon. Lumipas ang mga araw, lalong lumalim ang misteryo. Sa Brazil, isang grupo ng mga bata sa isang orphanage ang sabay-sabay na huminto sa paglalaro at tahimik na napatingin sa simbahan. Nang tanungin sila ng guro, iisa ang sagot, may narinig po kaming pangalan na binulong sa amin. Hindi namin maalala, pero alam naming sa Diyos iyon. Sa isang malamig na gabi sa Paris, may nagliliyab na kandila sa harap ng altar ng Notre Dame. Napansin ng isang matandang lalaki na parang umuga ang hangin kahit sarado ang mga bintana. Tumagal ito ng 3 segundo. Pagkatapos, nawala ang sindi ng kandila, pero hindi nagdilim ang simbahan, parang may liwanag na hindi mula sa apoy kundi mula sa hangin mismo. Muling nagtipon ang komisyon. Sa harap ng mapa na mas puno ng ayon ng mga pulang marka, nagtanong si Papa Leo Dacier, ano ang pinagmumulan ng lahat ng ito? At bakit tila ba tinatawag ang bawat isa, sa sariling paraan, sa isang pangalan na hindi mabigkas? Nagkatinginan sina Padre Jerome Lasal at Sister Elizabetha. May isang teorya, Holy Father, maingat na sabi ni Jerome, na ito ay muling pagbabalik ng isang sinaunang tawag, isang wika, bago pa naimbento ang mga wika. Parang tinig ng Diyos na hindi binibigkas, kundi naririnig lamang ng kaluluwa. Napatigil si Cardinal Peter Turkin, tila kinikilabutan. Kung ganoon, hindi ito mensahe para sa ilang tao lang. Parang isang paghinga na dumarampi sa lahat, lalo na sa mga bukas ang loob. Lumalim ang gabi, ngunit walang gustong umalis sa silid. Sa katahimikan, biglang bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Tumagal iyon ng 3 segundo, at napansin nilang lahat na tumigil ang kanilang mga relo, sabay-sabay. Nang bumalik ang tunog ng orasan, parang sabay din silang huminga. Hindi maiwasan ni Papa Leo Dacier ang mapangiti ng marahan. Marahil hindi natin kailangan ng sagot ngayon. Marahil ang hinihintay ng Diyos ay hindi paliwanag, kundi pakikinig. At kung kailan tayo handa, saka darating ang liwanag. Nang umuwi si Cardinal Tagle, muling sumagi sa kanyang isip ang mga panaginip. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa dilim ng kanyang kwarto, parang may mainit na hininga na dumaan sa tabi niya, at sa sandaling iyon, nawala ang kaba. Isang bulong ang umalingaw sa kanyang isipan, hindi salita, kundi pagtawag. Hindi niya maintindihan, ngunit alam niyang mahalaga yon. Sa kabilang bahagi ng mundo, sa isang maliit na bayan sa Afrika, isang batang nag-aaral ng Biblia ay biglang napatigil sa pagbabasa. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero parang may nagtulak sa kanyang isara ang aklat at tahimik na manalangin. 3 segundo lang, pero parang tumigil ang mundo. Ang mga palatandaan ay dumami, ang mga tanong ay sumidhi, at ang mga sagot ay lalo lamang naglaho sa gitna ng misteryo. Sa gitna ng lahat, tahimik na nanalangin si Papa Leo Dacier, umaasang ang simbahan ay handang makinig, kahit walang kasiguruhan, kahit walang pangalan ang hinahanap. Bago pa man sumikat ang araw, muling binuksan ni Sister Elizabetha ang kanyang luma at maalikabok na opisina sa ilalim ng Vatican Library. Hindi pa siya nagpapahinga mula noong gabing nakaraang halos hindi siya makatulog, inaalala ang sunod-sunod na balitang dumadating, mga insidente sa simbahan, mga kakaibang marka, at mga misteryosong katahimikan. May nadarama siyang tila tumatawag sa kanya para maghukay ng mas malalim sa mga aklatan ng nakaraan. Habang tinatanggalan niya ng alikabok ang isang lumang kaban, napansin niya ang isang envelope na halos masira na sa katandaan. Mabigat ito, may mga tatak ng selyo mula sa ika-16 na siglo. Dahan-dahan niyang binuksan, at natagpuan ang mga liham ng isang madre mula sa Avignon na nagkukwento tungkol sa isang pangyayaring kapareho ng naganap sa Lisboa. Isang biglaang katahimikan, kakaibang liwanag sa altar, at panalangin na walang wikang kilala, ngunit naintindihan ng lahat ng naroroon. May nakasulat sa gilid, dumaan siya dito, at iniwan ang kanyang pangalan na hindi mo madadala sa dila. Pinapawisan ang palad ni Sister Elizabetha. Sinimulan niyang magsaliksik pa, lumang kwaderno ng mga monghe, piraso ng manuskrito na may kakaibang marka,
at mga tala ng mga misteryosong tinig na biglang umalingaw sa loob ng mga katedral ng Europa. Habang sinusuri niya ang mga pattern, naisip niyang may sikretong nag-ugnay sa bawat pangyayari. Lahat ay nagsisimula sa kakaibang tunog na tila mula sa hangin, lahat ay nauwi sa isang katahimikan, at lahat ay may naiwanang marka. Parang isang pirma ng hindi nakikitang kamay. Isinulat niya ang mga natuklasan at ipinadala ito sa komisyon, na agad namang tinipon ni Papa Leo XVI para sa isang pulong. Holy Father, wika ni Sister Elizabetha, mula Avignon hanggang Quito, mula Krakow hanggang Aleppo, paulit-ulit ang pattern. May laging mga bata, may laging kanta o bulong, may laging hindi nakikitang presensya, at palaging may simbolo. Nagpalitan ng tingin sina Cardinal Peter Turquin at Padre Jerome Lasal. May mga kwento rin akong nahanap, dagdag ni Jerome, mula sa mga Jesuit mission sa China, ika-18 siglo. May mga gabing nagsasama-sama ang mga bata, kumakanta ng hindi maintindihang himig, at pagbalik ng umaga, may marka sa pader na parang bituin o tatsulo. Habang nag-uusap sila, sunod-sunod ang dating ng mga ulat mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa isang paaralan sa Poland, kinanta ng mga batang mag-aaral ang isang tono sa chore na hindi itinuro ng kanilang guro. Nang pakinggan, napagtanto ng chore director na ang melodya ay hindi mula sa anumang kilalang komposisyon. Nang isalaysay ng mga bata kung paano nila ito natutunan, iisa ang sagot, napanaginipan po namin, sabay-sabay kagabi. Sa Maynila, isang lumang rebulto ni San Antonio ang biglang nagmistulang lumuluha habang binibigkas ng pari ang isang panalangin ng pagkilala sa Diyos. Lumapit ang mga tao, humawak, at walang duda, ang luha ay tubig, malamig at malinaw. Hindi ito milagro ng tradisyon, kundi tila ba reaksyon sa isang hindi nakikitang mensahe na sumasabay sa kanilang dasal. Samantala, sa malayong bahagi ng Afrika, isang batang lalaki ang napanaginipan ang parehong kanta, at paggising niya, ang mga hayop sa paligid ng kanilang bahay ay napansin ng kanyang ina na hindi karaniwang mapayapa. Parang nakikinig din ang mga ito. Mabilis kumalat ang mga balita, ngunit sa kabila ng kababalaghan, mahigpit ang bilin ni Papa Leo XVI. Discretion, above all. Hindi tayo handa sa isang teolohikal o politikal na lindol. Hindi pwedeng basta-basta may lalabas sa media. Maghintay tayo. Tumingin tayo. Magsaliksik pa, ngunit huwag magpasimuno ng kaguluhan. Sa kabila ng direktiba ng Papa, lalong naging mapanuri at mapagmatsyag ang komisyon. Pinag-aralan nila ang mga himig, inulit-ulit ang mga recordings, at nagsimula ng mga eksperimento, pinapatugtog ang mga tunog sa harap ng mga hayop, mga bata, at maging sa mga may sakit sa ospital. May isang sagot, tahimik ang lahat sa unang 3 segundo, saka bumabalik ang normal na mundo. Isang hating gabi, naisip ni Cardinal Tagle na hindi siya makakatulog hanggat hindi niya nahahanap ang dahilan ng lahat. Lumabas siya ng bahay, naglakad papunta sa isang maliit na kapilya na matagal na niyang hindi napupuntahan. Wala siyang kasamang aide, walang sumunod na reporter. Sa loob, malamig at madilim, ngunit sa harap ng altar, may kakaibang liwanag na gumuhit ng hugis na bilog sa sahig. Lumuhod siya at nagdasal. Hindi siya nagdasal ng salita, kundi ng katahimikan. Tumulo ang luha niya, hindi dahil sa lungkot, kundi sa sobrang pakiramdam na parang may yakap na hindi niya maintindihan. Sa isang iglap, narinig niyang muli ang tunog, hindi malinaw, ngunit pamilyar na parang huni ng hangin, may halong mga himig na narinig niya lang sa mga panaginip. Kinabukasan, tahimik siyang bumalik sa kanyang opisina, dala ang maliit na bato mula sa sahig ng kapilya. Pinunasan niya ito, nakita ang manipis na marka ng bilog at tatsulo. Itinago niya ito sa loob ng drawer. Isinulat niya sa kwaderno, may mga bagay na mas malalim pa sa dasal, mas matanda pa sa simbahan. Muling nagtipon ang komisyon. Ngayong gabi, mas mahaba ang mga usapan. May pattern talaga, wika ni Jerome, hindi ito random. Parang sinusubukan tayong paalalahanan ng isang tinig na paulit-ulit bumabalik. Sister Elizabetha ay biglang napatigil. Baka hindi ito paalala, baka ito ay pagbangon ng isang bagay na nalimutan natin. Baka ang pangalan na hinahanap natin ay nasa loob ng bawat awit, bawat katahimikan, bawat hininga. Tahimik na napatingin si Papa Leo XVI sa bintana. Malalim ang gabi at parang buong lungsod ay nakikinig din. Sa silid ni Cardinal Tagle, nagbukas siya ng lumang liham mula sa isang madre sa kanyang bayan, sulat noong siya ay binata pa lamang, kapag hindi mo mahanap ang sagot, minsan ang kailangan mo lang ay makinig. Ngayong gabi, iyon ang ginawa niya, nakinig siya, kahit walang tunog, at nakatulog na may kapayapaan.
Sa kabila ng pag-iingat ng Vatican, may mga balitang naglalakbay sa mga komunidad ng simbahan. Isang batang seminarista sa Mexico ang nagising sa gitna ng gabi, nagsusulat ng hindi kilalang mga simbolo na hindi niya maalala kinaumagahan. Isang monghe sa Tibet ang natigil sa pagdarasal at napangiti, animoy may nakitang matagal ng kaibigan. Sa mga pokdasalan ng mundo, lumalakas ang bulong ng misteryo. Sa isang lihim na pulong, kinausap ni Papa Leo XVI ang kanyang pinakamalapit na mga tagapayo. Kung ito'y babala, dapat tayong maging handa. Kung ito'y biyaya, dapat tayong maging mapagpakumbaba. Pero higit sa lahat, dapat tayong maging maingat dahil baka hindi para sa atin ang bawat paliwanag. Marahan, pinagpatuloy ng komisyon ang kanilang trabaho. Sa bawat araw, lalo silang napapalapit sa katotohanang hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. At sa bawat gabi, habang patuloy na bumabalik ang mga himig, mga marka, at mga tinig ng nakaraan, napagtanto ng bawat isa na mas mahalaga pa rin ang pakikinig kaysa sa pagsagot. Sa silong ng Vatican, sa gitna ng mga libro at lihim, nagsimula ng tumibay ang isang bagong paniniwala na may mga bagay na bumabalik sa mundo hindi para magdala ng takot, kundi para muling buhayin ang pangalan na matagal nang nakatago sa katahimikan. Sa mga linggong lumipas, napansin ni Cardinal Luis Antonio Tagle na unti-unti siyang nababalutan ng isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Sa simula, inakala niyang pagod lamang, dala ng mga sunod-sunod na pulong, tanong, at mga lihim na usapan ng simbahan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, mas malinaw na nararamdaman niya ang kakaibang bigat ng hangin, lalo na tuwing mag-isa siya sa kanyang silid. Parang may nakamasid, laging naroroon ngunit hindi niya makita. May mga gabi na nahuhuli niyang nakatitig siya sa orasan, at biglang lumalampas ng 3 segundo ang katahimikan, parang bumabagal ang oras. May mga umagang nagigising siyang hindi niya matandaan ang ilang bahagi ng nakalipas na araw, may mga sandaling para siyang nagising sa isang panaginip, ngunit may bakas ng luha sa kanyang pisngi, o di kaya'y may bagong pahina sa kanyang kwaderno na hindi niya matandaan kung kailan naisulat. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot, o magpasalamat, o tumanggap na lamang. Sa tuwing magdarasal siya, parang lumalalim ang bawat hinga. Ang mga salita ay nauwi sa katahimikan, isang uri ng panalangin na wala sa wika ng tao. Minsan, naglalakad siya sa mga pasilyo ng Vatican na tila ba sinasanay ang sarili na maging invisible, takot na may makapansin sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad papunta sa library, napadpad siya sa isang bahagi ng Vatican na matagal na niyang hindi napupuntahan. Isang maliit na oratoryo, madilim at malamig, walang dekorasyon, tanging isang lumang altar at krus na yari sa bato ang nandoon. Sa pagpasok niya, napansin niyang parang iba ang simoy ng hangin, mas mabigat, mas buo. Napaluhod siya, hindi dahil sa pagsamba kundi parang hinihila siya ng isang puwersa. Pumikit siya, at biglang nawala ang lahat ng tunog, wala na ang mga yabag, wala na ang mahihinang bulong ng Vatican. 1, 2, 3 segundo. Parang tumigil ang mundo. Nang magmulat siya ng mata, naramdaman niya ang matinding presensya. Hindi ito takot, hindi rin pag-asa, parang isang sagradong pananabik na hindi niya maipaliwanag. Nagsimula siyang magsalita, ngunit hindi sa sariling wika. Ang mga tunog ay lumabas sa kanyang labi, mabagal, malalim, parang hinuhugot mula sa kaibuturan ng lupa. Hindi niya alam ang ibig sabihin ng mga salita, ngunit naramdaman niyang ito ay panalangin, hindi para sa kanya, hindi para sa tao, kundi para sa isang bagay na mas matanda, mas dakila. Habang nagsasalita siya, napansin niyang umuusad ang liwanag mula sa maliit na bintana ng oratoryo. Sa bawat bigkas, parang sumasabay ang hininga ng buong silid. Naramdaman niyang parang hindi na siya ang nagsasalita, para siyang instrumento lamang. Nang matapos ang dasal, bigla siyang napaupo, hinal, punong-puno ng luha ang mata. Sa sandaling iyon, naisip niyang baka ito na ang sagot na matagal niyang hinahanap. Ngunit kasabay ng sagot ay dumating ang mas mabigat na tanong, ano ang dapat niyang gawin sa nalalaman niya? Dapat ba niya itong sabihin? O dapat ba niyang itago hanggang huli? Samantala, sa kabilang panig ng Vatican, magulong nag-uusap ang mga miyembro ng komisyon. Si Cardinal Peter Turkin, galit na galit, naglalakad paikot sa mesa. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Kung may panganib ito, dapat nating ipaalam sa mundo. Paano kung ito ay babala? Paano kung niloloko tayo ng masamang espiritu? Tumayo si Sister Elizabetha, mahinahon ngunit matatag. Cardinal, hindi tayo pwedeng padalos-dalos. Wala tayong ebidensya na masama ito. Hindi natin pwedeng takutin ang mga tao kung wala tayong tiyak na dahilan.
Ang pananampalataya ay hindi itinatayo sa takot, kundi sa pag-unawa. Sumingit si Padre Jerome Lasal, hawak ang ilang lumang manuscript. Ang mga kwentong nahanap natin ay paulit-ulit ang tema, palaging may katahimikan, palaging may pagbangon ng hindi maintindihang pangalan, at palaging may pagbabago sa buhay ng mga nakaranas. Hindi ba't dapat nating pag-aralan pa? Nagkaroon ng matagal na pagtatalo, ang iba ay pabor na ilantad ang lahat, ang iba ay naniniwala sa payo ng Papa na manahimik at maghintay. Ang bawat argumento ay parang tinig ng iba't ibang panahon, mga alingawngaw ng takot, pag-asa, at pananampalataya. Habang nagkakagulo ang komisyon, nag-iisa si Papa Leo Rasi sa kanyang silid, nakaupo sa harap ng mesa na puno ng mga lumang aklat, liham ng mga santo, at tala ng mga sinaunang misteryo ng simbahan. Paulit-ulit niyang binubuklat ang ebanghelyo, hinahanap ang sagot hindi sa literal na salita, kundi sa pagitan ng mga pahina, sa katahimikan ng dasal. Minsan, nakatulog siyang nakasubsob sa aklat, napapanaginipan ang panahon ng mga apostol, ang mga unang pagbanggit ng itinatawag na pangalan, ang mga bulong ng espiritu. Pagising niya, natagpuan niya ang sarili na hawak ang isang lumang krusipiho na hindi niya maalala kung paano napunta sa kanyang mesa. Muling nagtagpo ang komisyon, bitbit ang iba't ibang opinyon. Hindi tayo dapat magmadali, sabi ni Sister Elizabetha. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Kung ang pangalan na ito ay para sa mundo, darating ito sa tamang panahon. Ngunit may ilan na hindi mapakali. Paano kung lumalala ang mga palatandaan? Paano kung tuluyang hindi na natin makontrol ang takbo ng mga pangyayari? Tanong ni Cardinal Turkin. Muling nagsalita si Padre Jerome. Ang katahimikan ay hindi laging kawalan ng sagot. Minsan, iyon na mismo ang sagot na hinihintay natin. Sa gitna ng kaguluhan, pinili ni Papa Leo Rasi na maglakad sa hardin ng Vatican. Sa bawat hakbang, naaalala niya ang mga kwento ng nakaraan, mga panahon ng himala at mga panahon ng pagdududa. Tinapik niya ang dibdib, inulit ang dasal, turuan mo akong makinig, hindi lang magsalita. Bigyan mo ako ng liwanag sa gitna ng katahimikan. Samantala, si Cardinal Tagle ay muling bumalik sa oratorio kinabukasan. Dala ang maliit na piraso ng bato mula sa altar, pinikit niya ang mata at hinayaan ang sarili na lamunin ng katahimikan. Sa loob ng ilang saglit, bumalik muli ang tunog, parang bulong na malakas, parang awit ng 1,000 dila na nagsasalita ng isang pangalan. Hindi niya naisipang isulat o i-record ang nangyayari. Hindi niya rin ninais na ipaliwanag ito kahit kanino. Sa halip, hinayaan niyang manahimik, yakapin ang bigat ng hindi maintindihan. Sa bawat paghinga, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa sagot, kahit na mas lalong lumalayo ang mundo sa paliwanag. Lumipas ang mga araw na walang nagbago sa panlabas, ngunit sa loob ng bawat isa, lalo na kay Tagle, kay Papa Leo Rasi, at sa mga miyembro ng komisyon, ay may dumadaloy na bagong alon ng tanong, hanggang kailan mananatili ang pangalan na ito sa katahimikan? Hanggang kailan matitiis ng simbahan ang bigat ng isang sagradong bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga salita? Sa huling gabi ng linggo, habang natutulog si Tagle, muling bumalik ang panaginip. Isang boses na walang anyo, isang liwanag na walang kulay, at isang pangalan na walang tunog, ngunit sa pagmulat ng kanyang mata, dama niya ang bigat at ginhawa ng isang presensyang mas malapit pa sa anino. Halos hindi na lumulubog ang ilaw sa likod ng mga bintana ng Vatican. Sa bawat araw, bagong ulat, bagong tanong, at mas madalas na bugso ng katahimikan. Isang gabi, habang binabaha ng ulan ang syudad ng Roma, naglakad si Padre Jerome Lasal sa ilalim ng makapal na anino ng mga pasilyo, dala ang isang makapal na sobre na minarkahan ng T. Confidentialis. Sa loob nito, nakalagay ang mga bagong ulat mula sa mga embahada ng Vatican sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagtipon si Padre Jerome kasama si Cardinal Peter Turkin sa isang lihim na silid-aralan, malayo sa mga mata ng publiko. Pareho silang pagod, ngunit puno ng kakaibang pag-asa. May bago tayong data, sabi ni Jerome, binuksan ang sobre. Sa Chile, noong 1871, may dokumento ng isang pari na biglang nagsalita ng hindi kilalang wika habang nananalangin. Tumigil ang lahat ng orasan sa simbahan ng 3 segundo. Sa tabi ng altar, natagpuan ang marka ng tatsulok na may bilog sa itaas. Sinubukang burahin pero parang mas lumalalim lang sa bato. Pinasa niya ang papel kay Cardinal Turkin, na agad namang kumuha ng panibagong ulat. Sa India, ika-18 siglo, isang grupo ng mga batang dalaga sa kumbento ang nagsimulang umawit ng isang melodiya, gabi-gabi, sabay-sabay.
Sabi ng mga madre, wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng kanta. Sa kanilang pader, muling lumitaw ang parehong simbolo. Wala raw makapagpaliwanag at ilang linggo bago humupa ang mga kakaibang pangyayari. Hindi ito random, bulong ni Jerome. Paulit-ulit lahat ng kwento mula Asia, Africa, Europa, at Amerika, iisa ang pattern. Habang sinusuri nila ang mga papel, dumating si Sister Elizabetha, dala ang sariling research. May hawak siyang notebook na puno ng sketches at diagram. Tingnan niyo ito, anya, inilapag ang papel sa harap nila. Lahat ng ulat, kahit pa mula sa iba't ibang kontinente at siglo, paulit-ulit ang simbolo. Isang bilog, nakabukas sa itaas, at laging may 3 marka. Kahit pa iba-iba ang wika, musika, o sitwasyon, lagi itong sumasabay. Parang isang pirma, ani Turkin, mahina ang tinig. Isang lagda na hindi nagbabago. Mayroon pa, dagdag ni Jerome, ang pattern ng tunog, lahat ng recordings, lumang cylinder, wax disc, magnetic tape, digital, may isang acoustic fingerprint. Tila may pulso ng hininga sa simula ng bawat pangyayari, at tumatagal iyon ng eksaktong 3 segundo. Pinapakinggan nila ang isang digital restoration ng recording mula sa Lisboa. Sa bawat reply, lalong malinaw ang mga layer ng tunog. Sa ilalim ng boses ni Cardinal Tagle, may isang matatag, tahimik na pulso, hindi parang tunog ng makina, kundi parang hininga ng isang bagay na buhay, malawak, at matanda. Walang paliwanag ang physics dito, sabi ni Turkin. Pati ang AI na pinasukan natin ng file, hindi makapag-identify ng anumang pattern na kilala sa mundo. Hindi raw ito musika, hindi rin lingwahe, pero may struktura, may sariling batas. Tinignan ni Sister Elizabetha ang bawat isa. Kung hindi ito gawa ng tao at hindi rin gawa ng natural na mundo, ano pa ba ang natitira? Tahimik na nagkatinginan si Jerome at Turkin. Sa huling pagpupulong ng komisyon, ipinresenta nila ang lahat ng natipong ebidensya sa mas mataas na pulong ng Vatican. Wala ni isang nagsalita agad. Mabigat ang hangin sa silid, parang bumagal ang oras, parang hinihintay ng bawat isa na may unang magbuka ng bibig. Binasag ni Papa Leo Rasi ang katahimikan. Hindi natin pwedeng ipilit na ito ay milagro, ngunit hindi rin natin pwedeng itanggi na ito ay hindi pangkaraniwan. Maingat tayong magtanong kung ang Diyos ba ay muling nagpapahayag sa mundo, at kung ganoon, dapat ba tayong magtakda ng limitasyon sa kanyang pamamaraan? Nagtaas ng kamay si Padre Jerome. Holy Father, kahit ang mga siyentipiko ay hindi makapagbigay ng paliwanag. Hindi nila masabi kung ito ay gawa ng pisika, o ng isip ng tao, o ng isang hindi pa natutuklasang puwersa. Ngunit ang pagkakapareho ng mga ulat ay imposibleng gawing sa buwatan o mass hallucination lamang. Baka ito na ang tinatawag na manifestation, mahina ang tinig ni Sister Elizabetha. Baka ito na ang pagkakataong matagal na nating binabantayan, na bumabalik ang pangalan ng Diyos, hindi para marinig, kundi para muling makilala. Tahimik na tinanggap ni Papa Leo Rasi ang lahat ng sinabi. Sa kanyang puso, mabigat pa rin ang tanong, sapat ba ang pananampalataya upang tanggapin ang hindi kayang ipaliwanag ng agham? O dapat bang hintayin ang mas malinaw na tanda? Sa kabila ng pagdadalawang isip ng simbahan, si Cardinal Tagle ay nagbago na. Marahan niyang tinanggap na siya ay bahagi lamang ng isang kwentong mas matanda sa kanya, mas malawak sa simbahan, mas malalim kaysa anumang sermon. Sa bawat gabi, naupo siya sa tabi ng bintana, hinihintay ang 3 segundo ng katahimikan bago ang madaling araw. Hindi na niya kinakalaban ng presensya, tinanggap niya na ito ay kasama niya, kahit hindi niya lubos maunawaan. Isang gabi, tinanong siya ni Padre Victor habang magkasamang naglalakad sa Vatican Gardens. Kardinal, natatakot ka pa ba? Napangiti si Tagle, bagaman may bakas ng lungkot sa mga mata. Hindi ko alam kung takot ang tawag dito, Padre. Hindi rin pananabik. Siguro paggalang. Kasi alam kong ako lang ang daluyan, hindi ako ang tinig, hindi ako ang pangalan. Pero ano ang nararamdaman mo tuwing nangyayari iyon? Parang nagiging malapit ang langit at lupa. Parang may lumalakad sa pagitan ng oras, ng hangin, ng bawat dasal. Hindi ako natatakot na mawala, natatakot akong hindi ko magampanan ng tama ang tungkuling ibinigay sa akin. Nasa loob pa ng simbahan ang mga sagot, ngunit parang bawat araw, mas lumalalim ang tanong. Sa bawat pagsisiyasat ng komisyon, bawat bagong dokumento, at bawat karanasan ni Tagle, lalong nararamdaman ng Vatican na hindi sila handa sa kalaliman ng misteryo. Kinabukasan, nagpadala ng liham si Papa Leo Rasi sa komisyon, hindi natin pwedeng kontrolin ang kilos ng espiritu.
Pero kaya nating mag-ingat, magmasid, at maghintay. Sa bawat oras na dumaraan, mas nagiging totoo na ang pangalan na ito ay bumabalik sa mundo, at hindi natin alam kung bakit ngayon, at bakit sa atin. Sa lihim na pulong ng mga pangunahing tagapayo, bumigat ang hangin. Kailangan nating maging handa, wika ni Cardinal Turkin. Hindi natin alam kung anong darating, liwanag ba, o bagyo. Nagpatuloy ang mga ulat. Sa isang monastery sa Russia, isang monghe ang nagsimulang magsulat ng mga simbolo sa nyebe, kahit bulag siya. Sa Ghana, may batang umiyak ng 3 segundo nang walang dahilan, at pagkatapos ay nagsalita ng isang pangalang hindi alam ng kahit sinong naroon. Sa isang maliit na kapilya sa Ireland, may kandilang hindi nauubos ang sindi kahit naubos na ang wax. Si Sister Elizabetha, habang pinagmamasdan ang mga tala, naramdaman niyang kumakabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi sa pagdama na, sa unang pagkakataon, may isang misteryo na hindi para sagutin kundi para maramdaman. Sa huling gabi bago ang susunod na pagpupulong ng komisyon, naglakad si Cardinal Tagle sa ilalim ng malamig na buwan. Pinikit niya ang mata, hinarap ang hangin, at sa katahimikan, hinayaan niyang dumaan sa kanyang hininga ang pangalan na hindi niya alam kung paano bigkasin. Narinig niya ang sariling tinig na bumigkas ng tunog na tila hindi sa kanya, at sa sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Ang umaga ay nagsimula na parang alinmang araw, ngunit sa loob ng ilang oras, ang mundo ay parang huminga ng sabay. Sa Africa, isang guro ng musika sa isang maliit na paaralan ang napansin na ang lahat ng kanyang estudyante, sabay-sabay, ay natigilan at napaluhod. Sa silangan ng Europa, sa isang katedral ng Poland, napuno ng tao ang misa ng linggo, ngunit sa sandaling binanggit ng pari ang si pangalan ng Diyos, lahat ng naroroon ay parang nawala sa sarili, nagkahalo ang pagluha, pagngiti, at katahimikan. Sa Amerika, sa gitna ng New York, isang grupo ng kabataan ang naglalakad nang bigla silang tumigil sa kalye at tiningala ang langit na parang may narinig na hindi naririnig ng iba. Iisa ang ulat mula sa bawat panig ng mundo, may 3 segundo ng kakaibang katahimikan, kasunod ang pagbangon ng damdamin, para bang may inabot at kinilala ang puso ng bawat isa, kahit walang salita, kahit walang paliwanag. Habang nangyayari ito, naglalakad si Cardinal Luis Antonio Tagle mag-isa sa mga pasilyo ng Vatican. Walang planong daanan, ngunit parang hinihila siya ng isang di nakikitang kamay papunta sa isang direksyon na alam ng kaluluwa niya, ngunit hindi ng isip. Walang bantay, walang tagasunod, dumiretso siya sa oratoryong matagal na niyang pinupuntahan tuwing gabi ng kabiguan o hindi maipaliwanag na pag-asa. Sa pagpasok niya, natigilan siya, ang dating malamig na hangin ay ngayon ay parang may kinang. Sa altar, may mahinang liwanag na sumisinag, bagamat walang kandilang nakasindi. Napaluhod siya, hindi bilang paggalang, kundi bilang pagbagsak ng bigat na nararamdaman niyang bitbit sa mga linggo ng katahimikan. Pumikit si Tagle, at sa loob ng katahimikan ng kanyang puso, muling sumik ang tunog na narinig niya noon pa, hindi tunog ng salita, hindi awit ng wika, kundi parang bulong ng hangin na kinikilala lamang ng kaluluwa. Ang kanyang paghina ay sumabay sa ritmo ng oratoryo. 1, 2, 3, at parang sumabay ang buong mundo sa bawat pulso. Sa labas ng Roma, lumalakas ang balita ng mga sabayang karanasan. Sa social media, puno ng video at larawan ng mga taong parang napapatigil sa gitna ng kanilang ginagawa, mapaglaro man o mapayapa, at lahat ay may parehong takot at pagkamangha sa kanilang mga mata. Sa Vatican, abala ang mga miyembro ng komisyon, ang ilan ay natataranta, ang ilan ay nagsusulat ng mga paliwanag na wala namang makakapagpatunay. Si Sister Elizabetha ay nananatiling kalmado, nilalagay ang mga ulat sa iisang mapa, at habang pinagmamasdan niya ang mga pulang tuldok na nagpapakita ng kasabayang pangyayari sa buong mundo, naisip niyang parabang bumabalik ang isang himig na sabay-sabay na kinakanta ng sanlibutan, kahit walang nagsasanay, kahit walang nagtuturo. Padre Jerome, ito na ba ang huli? Mahina niyang tanong habang magkasama silang sumasala ng mga balita. Yumiling si Jerome. Walang wakas ang mga bagay na sinimulan ng Diyos. Ang mga pangalan ay hindi natatapos, kundi muling bumabalik sa mga hindi umaasa. Nagbukas ng pulong si Papa Leo Rassi, kasama ang lahat ng pangunahing tagapayo. Hindi na natin pwedeng itago ang mga nangyayari. Ngunit hindi rin natin pwedeng ipaliwanag kung wala tayong tiyak na kaalaman. Ang mundo ay umaasa sa ating pamumuno, ngunit minsan, mas mahalaga ang tumahimik kaysa magsalita. Nagkatinginan sila, bawat isa ay nagdadala ng sariling pangamba at pananabi. Si Cardinal Peter Turkin ang unang nagsalita, Holy Father, ang simbahan ay inaasahan ng mundo na magbigay ng sagot.
Paano kung ang katahimikan ay magdulot ng pagkalito? Hindi ba tungkulin natin na gabayan ang mga tupa? Umiling si Papa Leo Racie, mahina ngunit matatag. Hindi lahat ng gabay ay galing sa salita. May mga pagkakataon na mas kailangan ng tao na makinig sa sarili nilang puso. Kung ito ay tunay na gawa ng Diyos, ang banal na espiritu na ang gagabay sa bawat isa. Ngunit paano kung magbunga ito ng kaguluhan? O ng maling pangunawa, tanong ni Sister Elizabetha. Naririnig natin ang mundo, sagot ng Papa, ngunit mas dapat natin marinig ang katahimikan ng Diyos. Sa ganitong mga panahon, hindi natin dapat labanan ang misteryo. Hayaan nating ang misteryo ang magsalita sa sarili nitong paraan sa bawat isa. Samantala, habang nauupo si Tagle sa malamig na bato ng oratoryo, nagsimulang magbago ang kanyang pakiramdam. Sa mga nagdaang linggo, lagi siyang naghahanap ng sagot, umaasang may darating na liwanag o mensaheng kayang isulat, ipaliwanag o ipahayag. Ngunit ngayong gabi, malinaw ang lahat, ang mensahe ay hindi kailanman para ipaliwanag. Hindi ito wika ng dila kundi ng pag-iral. Hindi ito isinisigaw kundi kinikilala sa katahimikan ng puso. Naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga balikat na parang iniangat ng isang hindi nakikitang kamay. Nagmulat siya ng mata at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya naghahanap ng salita. Sa halip, tinanggap niya ang katahimikan at doon niya natagpuan ang kapayapaan. Isang bulong ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang diwa, hindi mula sa kanyang sarili, kundi parang sagot ng lahat ng panalangin ng sanlibutan, hindi lahat ng pangalan ay kailangang bigkasin. Ang iba ay dapat lamang maramdaman. Sa labas ng oratoryo, nagpatuloy ang mundo sa pagkabigla, pagkadismaya, at pag-asa. Sa Jerusalem, isang rabbi ang huminto sa gitna ng panalangin at napaluha. Sa isang moske sa Indonesia, may imam na napayuko, tahimik na umiyak sa di maipaliwanag na damdamin. Sa isang sinagoga sa Brazil, ang mga bata ay sabay-sabay na napatingin sa kisam at napatahimik. Nang gabing iyon, muling nagtipon ang komisyon sa Vatican. 2 oras ng diskusyon, dapat ba nilang gumawa ng opisyal na pahayag? Dapat ba nilang pigilan ang pagkalat ng balita? Dapat ba nilang itago ang lahat at maghintay ng mas malinaw na utos mula sa langit? Sa dulo ng talakayan, malinaw ang naging pasya ni Papa Leo Racie. Hindi natin kayang pigilan ang espiritu. At hindi rin natin kayang pangunahan ng Diyos. Ang tanging magagawa natin ay magbantay, magdasal, at huwag maging balakid sa banal na misteryo. Hindi tayo magpapalabas ng opisyal na paliwanag, ngunit hindi rin tayo pipigil sa sinumang magtanong, magduda, o maghanap. Dahan-dahan, naghiwa-hiwalay ang mga kasapi ng komisyon, dala ang mabigat ngunit mapagpalayang desisyon. Sa bawat isa, may kaakibat na takot, paano kung hindi ito maintindihan ng mundo? Ngunit mas nang inibabaw ang isang uri ng pananampalataya, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa paliwanag, mas banal kaysa sa pagkakaunawa. Bumalik si Cardinal Tagle sa kanyang silid, tahimik at magaan ang loob. Sa unang pagkakataon, hindi niya binuksan ang kanyang kwaderno. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinanood ang mga bituin. Sa kalaliman ng gabi, ramdam niyang kasama niya ang presensya, hindi na niya kailangang itanong kung bakit siya ang napili. Ang mahalaga, handa siyang tanggapin ang pangalan, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa katahimikan ng puso. Habang bumabalik ang araw sa mundo, sa bawat dako ng lupa ay may mga taong, tahimik man o may pagluha, ay nagising na parang may bagong bahagi sa kanilang pagkatao, isang bagay na hindi kayang bigkasin, ngunit alam nilang totoong nangyari. Kinabukasan ng mga sabayang pangyayari sa buong mundo, nagising si Cardinal Luis Antonio Tagle nang tila bamagaan ang kanyang dibdib. Ang madilim na ulap ng takot at tanong ay parang nawala, sa halip, ang natira ay isang payapang tiyak na pagkaunawa na hindi niya inasahan. Habang nakaupo sa tabi ng bintana, tanaw ang lumang hardin ng Vatican, naisip niya ang mga linggo ng pagdududa at paghahanap at paano, sa wakas, ang lahat ay nauwi sa katahimikan. Doon, sa katahimikan na yon, napagtanto ni Tagle na ang tinatawag nilang ipangalan ay hindi salita, hindi ito misteryosong tunog o lihim na wika na kailangang matutunan o ipaliwanag. Ito ay isang tawag, isang panawagan na nagmumula sa pinakapayak na himig ng kaluluwa ng bawat nilalang. Isang tawag na bumabalik, paulit-ulit, tuwing ang tao ay handang tumigil, makinig, at maging totoo sa sarili, isang panawagan na lampas sa relihiyon, lampas sa hangganan ng doktrina at lipunan. Ang bawat sandali ng katahimikan ay pinto. Ang bawat bukas palad na gawa ng habag ay sagot. Sa kanyang puso, naunawaan ni Tagle,
Lahat ng nilalang ay may kakayahang marinig ang pangalan na ito, ngunit hindi ito naririnig ng tenga. Naririnig ito ng pusong naglalambing, ng kaloobang marunong tumanggap ng misteryo at magpakumbaba. Sa isang lihim na pulong ng mga leader ng simbahan, binigkas ni Papa Leo XVI ang desisyon ng Vatican, walang opisyal na pahayag, walang pagbabawal, walang doktrinang isusulat. Sa halip, dapat tayong magtiwala na ang Espiritu ay gumagalaw sa bawat puso, at ang ating tungkulin ay hindi pigilan ang misteryo, kundi tahimik na samahan ang mga tao sa kanilang sariling paghahanap. Ang bawat obispo, pari, madre, at manggagabay ng pananampalataya ay kailangang maging maingat na tagamasid, dagdag ng Papa. Huwag bigyang interpretasyon ang hindi nauunawaan. Huwag kontrahin ang katahimikan ng Diyos. Sa halip, palakasin ang loob ng mga tao na magtanong, maghanap, at makinig. Sa mga araw na sumunod, hindi na makikita ang pag-aapura ng Vatican. Sa mga komunidad ng simbahan, mapapansin na ang mga humilya ay mas tahimik, mas payak, mas maraming sandali ng katahimikan. Sa mga maliit na kapilya at dambana, dumami ang mga pumupunta upang manahimik, hindi upang magtanong, kundi upang maghintay. Sa mga pari at madre, naging mahalaga ang marunong makinig, hindi lamang mangaral. Habang tahimik ang opisyal na simbahan, sa mundo, may unti-unting pagbabago na nararamdaman. Sa mga lungsod at baryo, may napapansin na kakaiba sa mga tao, mas maraming nagkakawanggawa ng hindi naghihintay ng kapalit, mas maraming marunong umunawa, makiramay, at magpatawad. Sa mga pamilya, may mga yakap na walang paliwanag, may mga pagkakaayos na matagal nang inaasam, at may mga halakhak na parang bago. Sa mga ospital, may mga ulat ng pasyenteng tila mas mapayapa, mga nurse na mas mainit ang pakikitungo, at mga doktor na hindi nagmamadali sa bawat sagot. Sa mga eskwelahan, may mga batang mas tahimik ngunit mas marunong magtulungan, mas mabilis magpatawad kapag may nagkamali. May mga nagtataka, bakit parang mas madalas ang mga tao ay tumitigil, napapatitig sa langit, nakikinig sa hangin, at parang may hinahanap na hindi nila alam ang pangalan. Sa mga kalye ng Rio de Janeiro, may grupo ng mga kabataan na biglang naglinis ng simbahan na hindi nila kilala. Sa Seoul, isang batang babae ang nag-alok ng pagkain sa matandang hindi niya kaano-ano, at pareho silang napaluha. Sa isang bayan sa Kenya, nagboluntaryo ang mga magsasaka na magbahagi ng ani sa mga kapitbahay na hirap sa ani, walang utos, walang patakaran, kusa lang. Ang media ay unti-unting namangha sa kakaibang atmosphere, parang lumambot ang mundo, kahit na hindi ito nagiging perpekto. Hindi naglaho ang mga problema, ngunit may kakaibang damdamin ng paggalang sa sagrado na hindi binabanggit ngunit nararamdaman. Si Sister Elizabetha, na ngayon mas madalas makita sa lumang library ng Vatican, ay sumulat sa kanyang journal. Ang tunay na milagro ay hindi naganap sa mga pader ng simbahan, kundi sa mga pusong natutong makinig. Ang pangalan ay hindi bumalik upang bigkasin, kundi upang muling ipaalala na may tawag tayong lahat na muling kumonekta sa pinagmulan natin. Minsan, nagkasalubong sina Padre Jerome Lasal at Cardinal Peter Turkin sa isang tahimik na pasilyo. Sabi ni Jerome, hindi natin kailangang intindihin lahat, Cardinal. Ang mahalaga, nagbabantay tayo at bukas tayo. Ngumiti si Turkin. At marunong tayong tumanggap kapag dumaan ang banal na misteryo, kahit hindi natin ito kayang pangalanan. Sa gabi, sa kanyang kwarto, muling naupo si Cardinal Tagle sa tabi ng bintana. Sa katahimikan, pinikit niya ang mata, hininalang ang kanyang dasal. Sa bawat paghinga, nararamdaman niyang parang nilalambing ng langit ang mundo, hindi para sabihan, kundi para ipaalala na walang sinuman ang nag-iisa. Ang pangalan ay hindi para alalahanin, ito ay para maramdaman, at para ipasa mula sa isang puso patungo sa isa pa, hanggang muling maging wagas ang pag-iral ng tao. Habang naglalaho ang gabi, at sumisikat ang araw sa Roma, may panibagong pag-asa sa hangin. Hindi alam ng mundo kung ano ang nangyari, ngunit mararamdaman ng bawat isa na may bumalik na nawala na noon, isang diwa ng paggalang, isang tawag ng pag-asa, at isang pangalan na hindi kailanman kayang bigkasin ng bibig, ngunit kayang buuin ng puso. Lumipas ang mga linggo, at unti-unting bumalik ang mundo sa dating ikot nito. Ang Vatican, na laging puno ng lihim at pagdududa, ay parang mas tahimik kaysa dati. Sa mga opisina at pasilyo, naririnig pa rin ang mga bulungan tungkol sa nangyari, ngunit walang sinuman ang nakatagpo ng tunay na paliwanag. Parang isang alon na dumaan, nagdulot ng pagbabago, at ngayon nag-iwan ng mapayapang tubig. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ay nagpatuloy sa kanyang buhay. Tuwing umaga, tahimik siyang bumababa mula sa kanyang silid, nagdadasal ng may kakaibang kapayapaan.
Hindi na siya nagmamadali, hindi na rin naguguluhan. Ang dating bigat sa dibdib ay napalitan ng isang uri ng kalayaan, kalayaan na hindi na kailangang sagutin ang lahat ng tanong, kalayaan na yakapin ang sarili bilang tulay, hindi bilang tagapagsalita ng misteryo. Sa mga linggong iyon, madalas siyang makitang naglalakad sa mga hardin ng Vatican, kasama minsan ang isang bata, o di kaya'y isang matandang madre na tahimik na sumasabay. Hindi na siya tinatanong ng mga kakilala tungkol sa pangalan o sa nangyaring himala, ang lahat ay nakaramdam na mas mainam ang hindi pag-usisa, mas mahalaga ang pagtanggap. Isang linggo ng umaga, napuno ang St. Peter's Basilica ng mga tao. Ang liwanag mula sa bintana ay bumalot sa altar, at tumayo si Papa Leo XVI sa harap ng lahat. Tahimik ang kongregasyon, parang ramdam nilang kakaiba ang araw na yon. Nang magsimula ang humilya, wala sa boses ng Papa ang karaniwang himig ng pangaral, sa halip, ang mga salita ay malumanay, parang kwento na matagal nang hinihintay. Sinasabi ng Ebanghelyo, ani Papa Leo XVI, na may mga bagay na ipinagkakaloob sa mga maliit at musmos, ngunit tinatago sa mga pantas at marunong. Tumigil siya, tinanaw ang malayo, parang naghahanap ng mga salitang hindi kailanman itinuro sa kahit anong seminaryo. May mga panahon, patuloy ng Papa, na ang Diyos ay bumubulong sa mundo, hindi upang ipahayag ang bagong utos, kundi upang ipaalala sa atin na ang kanyang presensya ay hindi lamang matatagpuan sa salita, kundi lalo na sa katahimikan. Sa katahimikan, tayo ay nagkakaisa. Sa katahimikan, naririnig natin ang boses na hindi kayang bigkasin, at ang pangalan na matagal nang nakalimutan, ngunit kailanmay hindi nawala. Walang nagtanong, walang humingi ng paliwanag. Sa halip, nanuot sa bawat puso ang kakaibang liwanag ng kanyang mensahe, isang pagtanggap na hindi lahat ay kailangang maunawaan, at hindi lahat ay kailangang ipaliwanag. Minsan, sapat ng maramdaman. Habang nagbabalik sa kanyang opisina si Tagle, napadaan siya kay Padre Jerome Lasal na nakaupo sa isang maliit na mesa, hawak ang isang lumang manuskrito. Hindi mo na kailangang sagutin ang lahat ng tanong, Kardinal, bulong ni Jerome, walang halong biro. Basta't magbantay ka. Minsan, ang katahimikan ang tunay na sagot. Naglakad si Tagle, napadaan kay Cardinal Peter Turquin, na abala sa pag-aayos ng mga bagong ulat. Hindi pa tapos ang lahat, ani Turquin, ngunit may ngiti sa labi. Ang misteryo ay nananatili. At marahil, ganyan talaga ang sagrado, hindi para lutasin, kundi para irespeto. Sa library, si Sister Elizabeta ay nagbubuklat ng mga lumang journal, sinisiyasat ang mga tala ng mga himala at panaginip. Wala na siyang pangarap na isulat ang katapusan ng kwento. Ang gusto niya ngayon ay makita kung paano ito patuloy na tumutulay sa bawat henerasyon, sa bawat bukas ng puso. Bawat isa sa kanila, si Tagle, si Jerome, si Turquin, si Elizabeta, ay nagpatuloy sa buhay na may dalang alaala ng misteryong iyon. Hindi nila ito iniwan, ngunit hindi rin nila ito pinilit yakapin ng buo. Tanggap nilang ang ilang bagay ay dapat manatili sa gitna ng kwento, isang pahina na bukas ngunit walang sulat, isang pangalan na nariyan, ngunit hindi kailanman nilalagay sa dila. Habang lumilipas ang mga buwan, napansin ng mundo na parang mas madalas ang mga sandali ng katahimikan. Sa mga simbahan, naging mas natural ang mga sandali ng pagninilay. Sa mga paaralan, mas mahaba ang mga pagtigil ng mga guro bago magturo para bigyan ng puwang ang tanong ng mga bata. Sa mga lansangan, may mga tao na basta nalang humihinto, tumitingala sa langit, at nag-iisip, ano kaya ang naririnig ng puso ko sa katahimikan? Wala nang opisyal na ulat mula sa Vatican tungkol sa nangyari. Wala nang bagong direktiba, walang paliwanag na inilabas. Sa halip, ang katahimikan ang siyang naging sagot, ang siyang naging tula na gumising sa buong mundo na mas malawak ang sagrado kaysa sa anumang paniniwala, at mas malalim ang misteryo kaysa sa kayang saklawin ng tao. Sa gabi, minsan, si Tagle ay umuupo pa rin sa kanyang bintana. Pinagmamasdan niya ang mga bituin, at sa tuwing dumarating ang hangin mula sa hardin, pinapakinggan niya ang musika ng katahimikan. Alam niyang iyon na ang tunay na regalo, ang pahintulot na maging bahagi ng misteryo, ang pagsuko na hindi lahat ay para ipaliwanag, at ang pagtanggap na may mga pangalan na bumabalik lamang sa mundo kapag tayo ay handang makinig. Ang huling pahina ng kanyang kwaderno ay nananatiling blanko. Sa halip ng mga salita, nag-iwan siya ng isang bilog na nakabukas sa itaas, katulad ng simbolo ng kanilang naranasan. Wala siyang paliwanag, wala siyang iniwang mensahe. Ngunit sa tuwing may humihingi sa kanya ng sagot, isang mapagpalang ngiti lang ang kanyang naibibigay, at sa ngiting iyon, parang mas lalong lumalalim ang katahimikan sa paligid.
At ganoon na, ang katahimikang iyon ay nanatili. Hindi bilang pagtatapos, kundi bilang paanyaya. Paanyaya na magtanong, maghanap, at higit sa lahat, makinig. Sapagkat ang misteryo ng sagrado ay hindi para lutasin, kundi para yakapin, at ang katahimikan ay ang tanging pintuan patungo roon. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.